Dahan-dahan pre. Wala eh. Ipanik. Hawak-hawak na lang talaga sa mga ano, mga bagay. So yun guys, papasukin natin yung napakadilim. Pero dito, kaliwa kanan, diretso. May isang chamber Dito. Dito, tignan natin ito. Mas matindi yung dadaanan namin dito, guys. Kasi pag dito tayo dumaan, masukal yung dadaan natin. Saka gagapang tayo. Kaya nga. Diretso tayo. May isa pang chamber dito. Yan. Eh, ito mas malaki. Malaki ito. Ang Cuenca, Batangas ay isang tahimik ngunit makasaysayang bayan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng lalawigan ng Batangas sa paanan ng tanyag ng Mount Makulot. At ang bayan ay dating sakop ng San Jose, Batangas bago ito naging isang ganap na hiwalay ng munisipalidad noong November 1876. Mula noon, patuloy na umuunlad ang bayan ng Cuenca habang pinapanatili ang mayamang kasaysayan, kultura at likas na kagandahan na siyang ipinagmamalaki ng mga mamamayan nito. Ang pangalang Cuenca ay hango sa lungsod ng Cuenca sa Espanya na ipinangalan sa bayan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Hanggang sa kasalukuyan, nanatiling bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan ang pangalang ito na nagsisilbing paalala sa impluwensyang iniwan ng kolonyalismong Espanyol sa kasaysayan ng Cuenca, Batangas. At isa sa mga pinakakilalang makasaysayang folk sa Cuenca, Batangas ay ang Archdiocesan Shrine of San Isidro Labrador. Itinatag ang parokya noong February 24, 1879 at si San Isidro Labrador ang napiling patron ng bayan. At bukod sa makasaysayang simbahan ng San Isidro Labrador, matatagpuan din sa bayan ng Cuenca mga Japanese tunnel, isa sa mga makasaysayang folk na inuugnay sa mga pangyayari noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ngunit hindi naging madali ang aming paglalakbay patungo dito dahil kailangan namin tahakin na matarik at masukal na daan bago makarating sa mismong lagusan. At sa pagpasok sa loob ng tunnel ay kapansin-pansin na makikitid na lagusan at ang iba't ibang silid na inukit sa loob ng bundok. Ayon sa historiador na kasama namin, ilan sa mas malalaking silid ay pinaniniwala ang nagsilbing himpilan o silid ng mga opisyal ng hukbong Hapones. Mayroon ding mga bahaging pinaniwalaang ginamit bilang lugar para sa mga sugatan sundalo kung saan sila pansamantalang ginagamot habang nagpapatuloy ang digmaan. At habang mas lalo namin ginagalugad ang loob ng tunnel, napansin din namin ang isang hagdang bato na patungo sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Ang bahaging ito ay pininiwalaang karugtong ng tunnel at maaaring nagsilbing karagdagang ruta ng mga sundalong Hapones. At sa bawat sulok ng lagusan, tila buhay pa rin ang mga bakas na nakaraan na patuloy nagpapaalala sa kasaysayan ng Cuenca, Batangas. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Batangas at nasa bayan po tayo ngayon ng Cuenca, no? So guys, meron tayong pupuntahan dito ng mga Japanese tunnel na talagang totoong Japanese tunnel, no? Ililibot namin kayo dito sa bayan ng Cuenca kung saan meron tayong nakausap dito, no? Na siya mismo ang makapagpaliwanag ng mga istorya mga nakapaloob dito sa mismong bayan ng Cuenca. Dito nga pala sa likod natin guys, makikita natin dito yung San Isidro Parish Church. Ayan, napakatagal na po niyan, yung mismong ano na yan, simbahan na yan. Tara, explore natin. At kasama natin ngayon si Sir Eric dito sa likod natin. Sir Eric, bigyan naman po kami ng short story about po dito sa napakamakasay-sayang simbahan ninyo. So, nandito ho tayo sa parokya at dambanang pang-archdiocese ni San Isidro Labrador. O mapapansin niyo ho dito sa labas pala ng simbahan. Ang Cuenca lamang po ang may ganitong mga centennial tree na kung kaya naman ho pagpasya niyo dito napakasarap ng pakiramdam sa pamamagitan ho ng mga naglalakihang mga punong ito. At nandito rin ho yung ating simbahan sa parokya at dambanang pang-archdiocese na napakaganda. Pero sa likod ho nito ay ang bahagi ho ng mga kasaysayan dito ho sa bayan ng Cuenca kung saan ito ho ay isa sa pinasabugan nung panahon ng Hapon at talagang ito yung na-target na wasak kung saan ito lamang harap na ito yung natira. Dito rin ho nag-shooting si Fernando Poe Jr. noong 1985. Kung matatandaan ho natin yung Daang Hari. So dito ho ginanap yung pelikula ho ng ating hari ng aksyon. Kung kaya naman ho ito pinagmamalaki ho namin bilang ngayon nga ho ay isa na hong dambana at parokyang pang-archdiocese dito ho sa buong lalawigan ng Batangas. Oo. So yun po, maraming salamat Sir Eric, no? Sir Eric, yung pupuntahan po natin dito, yung mga Japanese tunnel, tama? Oo, ngayon naman ay pupuntahan ho natin yung mga Japanese tunnel at yung isang palatandaan na talagang ang mga Hapon ay nagkuta ho dito sa bayan ng Cuenca. Wow, yun naman pinaka-interesting talaga, no? So yun guys, narinig ninyo. Pupuntahan natin yung mga Japanese tunnel. So tara, puntahan natin. Simula dito sa may simbahan ng Cuenca ay meron na lang pong 5
5 minutes para malaman nyo rin kung saan siya banda. Hindi siya dito mismo sa may kung nakikita nyo yung bundok dyan sa may taas, akala ko dyan mismo yung mga tunnel, pero hindi pala. Hindi pala siya dun mismo sa may mismong paanan ng Mount Makulot kung saan yung mga mismong bayan. Yan, dire-diretsuhin lang natin to. Ito yung papunta ng Sigsag. Bali, ang barangay na pupuntahan natin guys, Barangay Ibabaw. Ito, makikita nyo itong pulang tulay na to. Ayan. Aakit pa tayo dito. We made our way here from a common interstate, looking for a place to build a life and make a name. Drawing lines in ink as we're winding through the maze, second guessing every path we will ever choose to take. Feel the rhythm and the weight of this town. We got this common misdirection. Chase the highs, fall on the ground. A lesser state might have taught me Papakita I namin was sa inyo done. kung ano ba yung Sometimes we lose mismong daanan papunta dun sa may tunnel at kung ano ba yung ma-encounter natin dun mismo sa may loob. Hindi namin alam kung maayos ba yung daanan, pero hopefully ang pinaka dito, wag lang talagang umulan ng malakas. Okay, dito na tayo guys. Itong merong roadwork na to. Ito ay Barangay Ibabaw na. Itong part na to. Tapos makikita nyo dito yung kainan. Ayan. Tapos ito na guys yung pababa. Dito tayo magka-parking. Itong meron 2 puno na to. Ito yung pababa. So yun guys, bababayin na natin yung yung Japanese tunnel ayun, no? Nasa malalim, no? Sige, muna si Sir Eric. Iko na. Buti hindi maulan, ano? Oo. Bali, inaayos na rin pala yung daan dito, sir, ano po? Oo, dati ito Masukal. masukal, saka hindi maayos ang daan. Parang bago lang, sir, yung hagdan mo po. Oo, bago lang ito. So yun guys, para ma-visualize nyo yung paano kami maglakad yan. So, napakatarik pala na ito. Oo. Mario. Sementado na eh. Tsaka ang lalim niya. Ayun, no? Malaki-laki yung pabalik ito. Oo. So, guys, magkakasubscribe kayo. Kita nyo naman yung dinadaanan natin. Ang lalaki ng hakbang. Pero nung araw, Sir Eric, nung wala pang hagdan to, ang hirap siguro po, no? Oo. Ito kuha na ng tubig nung araw, nung wala pa ditong patubig dito sa Barangay Ibabaw. Ay, ito pong source ng tubig. Ito yung nagiging source ng tubig. At kung mapapansin ho natin, lahat ng mga pinuntahan namin dito na mga Japanese tunnel, laging doon sila nanggagawa ng tunnel sa malapit talaga sa source ng tubig eh. So, ibig sabihin, Sir Eric, doon lang sa may highway. Dati kasi siguro wala pang highway, no? Wala pa. Ang dati dito yan, lupa pa lang to. Tapos ang mga kalimitan ng mga dumadaan dito, mga mangangalakal papuntang Lemery. Papuntang Lipa, nanggagaling Lemery. Kaya itong barangay na ito, natawag ding Barangay Ibabaw dahil yung mga mangangalakal nung una ay tinatandaan nila yung mga ng lupa, yung mga taas ng lupa. Katulad dito, pagpasok nila ng Labak, bababang lugar, kaya tinawag na Barangay Labak. Pag-ahon dito, so mataas, ginawa nila Barangay Ibabaw. Tapos pagdating naman nila doon sa Dita, may punong malaki doon ng Dita. Kaya ang naging pangalan noon, Barangay Dita. So ayun yung pahingahan ng mga mangangalakal nung una. Yun pala yung mga nila, sir, yung mga marker nila, parang Oo. ganun. Dito, sir, dinaw ng tubig, oh. Ayan, guys, oh. Sir Eric, itong tubig nito dati naiinom. Oo naman, hanggang ngayon. Hanggang ngayon naiinom pa yan. Mario, Naku, delikado ata. Medyo malumot na. Oo, medyo lumot na, madulas. Bibihira na kasi ang pumupunta dito dahil may patubig na sa barangay. Malumot na, oh. Makikita nyo, guys, oh. Sa Dito, Sir Eric, oh. fresh water dito. At makikita nyo, iinumin ito ng Mario.
Yung tubig niya, sir, hindi nauubos po ito? Hindi, tuloy-tuloy yan, 24 hours. Mm-mm. Spring ba tawag dito? Oo, bukal. Yun, guys. Ang gagaling yan sa maliliit na patak. Mm-mm. Ano to, sir? Kumbaga, natural ano po itong patak na to? Oo, nagagaling sa mga ugat. Ay, sa mga ugat ng ng mga puno, ano? Oo. May nakatira ko dyan sa taas. Saan? Nakatira po sa taas. Doon sa banda doon pa. Mm-mm. Oo. So hanggang ngayon, naiigibang pa ito ng tubig. Lakas ng tubig. Lakas. Uy, ang galing. So yun, guys, pagpunta kayo dito, yun, makikita ninyo, meron dito nga patubig pala, no? Ayan ang itsura, oh. Ang lakas. Mario, may limango. Ayun. Kaya, limango. Ayun, kita mo. Ah, May limango. Kagatin mo ako. Kagatin mo ako. bali, Sir Eric, ito pong nakikita natin ngayon. Possible dito po yung mga Japanese nagkuha ng mga tubig, no? Oo, yung mga hapon. Kasi syempre nga naman, ang tao kaya mabuhay na walang pagkain pero pag walang tubig, Mm-mm. hindi So, magsusurvive. Rick, ito ay mga hapon ng gumawa. Hindi naman. Ito yung mga kuha na. Gawa ng mga lokal. Isa yung mga lokal na. Kasi ito talaga yung igiba nung kauna-unahang panahon pa Yung mga lokal na taga rito. Siguro, mga labahan, no? Oo. Na parang siya, parang nag-form siya na no? Ganito, Sir, na yan. Nag-form siya na parang, siya, may lagayan talaga, no? Tapos saan po dito yung tunnel, Sir Eric? Yun. Makababa pa ba natin? Ang isang kwan lang natin dito, naputol na yun. Ito kasi yung daanan dati ng, nandun. kahoy. Naku, So, hindi pa tayo nandoon. nakababa. Ilang tunnel. Nandoon. Yun, nila. Ako, hindi natin mabababa pala to kasi wala nang tulay. Possible ba natin babain to? Medyo malalim. Malalim. Pero kung kakayanan dito sa parting ito, Mga ilang metro pagka nilakad mula dito? nandun lang. Ayan lang. Oo, doon lang sa Sige, gawin yan. tulungan na lang tayo. Saan? Yung tungtungan. Ito. Nakakuta akong tungtungan. Ito. Gawin mo muna pre ng ng... Okay na pre. Isa dito, isa, dalawa, tatlo. Okay. Kaya mo, Sir Eric? Oo, kaya. So, yun guys, sila naman ang bababa. Kanan, baba. Ito. Baliktad. Pero rin, ganun lang din. Pakarap. Tutungan yan. So yun guys, ayun yung ginawa naming daanan. No? Ayan, dahil napakahirap talaga pumunta dito sa may tunnel. Nandun daw yung tunnel. Nakuha ko guys. Nakuha ko. Pero dito, ang naman natin, yung putik. Okay lang, Tsaka sa yung sukal, no? Masukal. Paano sino mauna? Aray ko. Sige, sir. Ako na. Naku, lumulubog na ako. Dito pa lang, lumulubog na. Sana walang ahas dito, ano? Mga sanay na sanay si Eric. Mga sanay na sanay si Eric, ah. Ayan. Ayan, guys. Medyo gato ito, ingat. Madulas, ano po? Medyo gato yung ano. Naku, matubig pala. Tabi-tabi po. So yun guys, ito yung dinadaan namin. Simula pa lang nag-struggle na kami. Aray ko. Sukal yung dadaan. Wala pa namin dito yung mga magpapalansi. Wala naman padibong dito, sir, no? Oy, ko. Yan, Sir Eric. Grabe, sukal na pala niya, sir. No? Aray, isang tunnel, pero may lang. Saka dumaan, sir. Isa pa doon. Saan dumaan, Sir Eric? Yan. Ilalim. Aray ko. Kung iisipin mo, sir, ang layo pala, no?
Ayun, yung isang tunnel. Aray Nakita ko na dito. unang tunnel pero maiksi ito. Tapos ano na siya, May nakikita na ako. Isang maliit na tunnel. Aray, maliit lang to. Sabi po. Grabe. Parang malalaglag ako ah. Ano? Ang paa mo. Na ano? Sige, lumusot sa ilalim. Set mo. Malalim ata dun sa kanan natin eh. Ito. Ano kaya? So guys, ito na. Nakikita natin dito yung unang tunnel. Ayun. Ito may hagdan na. Wow. Sa box dito yung mga ginawa noong araw. So, dito Sir Eric, ito na po yan. Ito, itsura. Pero maiksi lang to. Itong isang ito. Ang laki pala, sir, no? Oo. Gano'ng kalalim yan? Malayo. Ganda lang. Mas maganda kung may ilaw kayo. Mayroon ka dyan, pre. Ano na siguro to? So yun guys, oh. Ayun yung tunnel. Sa left side namin. Ang lawak pala sa loob. Pack soul pare. Pwede pasukin yan, sir. Oo. So sa Rick, anong Kaya. anong unang tunnel? Ang pangalan ng tunnel nito? Ito yung ito yung Tura. Tura. Oo, tawagin Tura to. tunnel. So ito, may ilaw po tayo guys. Pasok tayo. Pwede pumasok, sir. Oo. So yun guys, pasukin natin yung tunnel. Wala namang guguho dito, sir, no? Safe naman po, no? Grabe. Ang lamig dito pa rin. Matigas naman lupa. Ay, may paniki pre, may paniki. Saan? Dito. Dahan-dahan, pre. Ay, ipanik. Safe naman yan, no? Hindi, ano lang, medyo load lang. Okay na. Dito, dulo na to, dulo na. Oo. Maliit lang yung ito dahil mas mahaba guys, yung pero isa. dito mga ano. Sa Rick, tingin ko ito, dito sila nagluluto dati, no? Oo. Yung mga butas. Nakita mo dyan pre. Yan. Kita Yung paniki, ito, yung paniki. Parang ito na yung Yung pinakalulo, paniki pre. sir. Oo. Oo nga. Pero mas mahaba yung isa. Yung nandito dito sa kabila. Dalawa sila, dalawang paniki. Ito isa. Pinamahayan na ng mga paniki. Ito yung lutuan siguro, no? Dati. Noong araw, ito yung lutuan. So guys, ito yung unang tunnel na napasok namin. Tapos, ano, pre, pansin mo dun, parang mga ano na kandila. Ayun, no? Kanila. Ayun, Yan, tama. patungan ng mga kandila. Ayun nga, no? Ito. Lapit mo nga yung camera, pre. Okay, pasok na. Ayan. Ilaw nga ito. Ayan yung mga patungan ng mga kandila. Papasok dun sa may loob. Tsaka may mga bakas na siya ng mga piko, no? Pico, asarol. Ang ginamit. Dito, Sir Eric, ano po bang ano dito? Sa tingin ninyo yung kwento dito? Ano ito? Nung ako'y mapapunta dito, kung talaga wala nakapagsabi kung ano talaga yung tunay na kwento dito sa tunnel na to. Pero may mga bakas siya ng mga ano, no? Mga ukit Pico, asarol talaga. yan, no? Mm. Mano-mano itong ginawa, oh. Possible mga Pilipino mga gumawa nito. Oo. Yung mga bihag nila, no? Oo, posible. Pero sa talaan, ilan ang mga tunnel na natatalaan nyo na dito? Marami na eh. Madami pa kami hindi na papasok na Pero tunnel. sa listahan nyo po, Sa Makulot, bali nasa mga 12 na. 12 ang nasa Oo. listahan. Oo. Iyo pa lang yung mga na-explore. Oo. Ang laki pala, no? Tapos, mamasama sa anding So guys, ito yung itsura niya, no? Ganito yung mga mano-mano ginagawa dati. Kasi galing nasa ulan Ano ba yan? itong nakaraan kasi nag-uulan eh. Kaya yung mga tubig sa ibabaw, mapasok dito, guys. Ayun. Malamig dito sa loob, pre. Parang aircon. Oo. Pero maliit lang siya, hanggang doon lang siya, no? Oo, dahil lang. Mas mahaba yung nasa kabila. Next tayo sa kabila naman. Mm. Mas matindi yung dadaanan namin dito, guys. Picture tayo sa labas, pre. Grabe. Ngayon lang ako nakapasok ng tunnel. First time ko nakapasok ng ano. Napasok mo lagi. Tapos dito, Sir Eric, simula dito sa unang tunnel na pinasukan natin, nilalakad pa po tayo doon. Oh, yun, dun lang. Sa kabilang yun. Oo. Yun yung mahaba na So tunnel. yun guys, ayun yung ano gayon, no? Kung saan tayo galing. Sa papaligiran siya ng mga matataas na puno. Konting pagkakamali lang dito. Pwede tayong ano, dumiretso sa baba. Hindi kaya ba? Malalim. Basta pare, viral yan.
Ganito na talaga daanan dito dati, Sir Eric. Oo, sir. Medyo alanganin pagbaba. Ayun ito, pre. Pagkaya dito. Ay, sorry pre. Sabi ni tawag ka agad. Binuksan ko nga yung daan para sa'yo. So yun guys, ayun yung Nang trail. gigilata na yung suot ko. Yung nadaanan namin. Talagang ano na siya. Talagang sukal na. Ang sukal na, sir, no? Sukal na. Aray ko. Tumatama yung ano ko sa mga sanga. Sakit. So, guys, ito. Saka dumaan, sir? Hindi ko Dito sa ilalim. makakita yung vlog ng buhay ko. Kita. Malapit lang pala. Tabi-tabi po. Ay! Nalubog ako. Nalubog. Sir. Ito na po. Yung pangalawang tunnel, guys. Anong pangalan po niyan? Tura. Ito yung Tura eh, pero wala talagang pangalan yung tunnel. Ito pong Tulad area na ng to. ito, Tura. Ay, mayroon pa dito. Tunnel. Ito, dahan-dahan pre ah. Hukay lang yan, sir. Okay. Gawan natin. Possible, nag-ano na yan, mga ano. Yung mga Treasure gamit hunter. nila na kuwan. Ang lalim yan, no? Hindi lang natin maabot kasi delikado na. Guys, dito may butas. Madilim. Dahan-dahan pre, dahan-dahan. Yan ang itsura ni Kim. Gawan Para natin. ma-visualize nyo guys. Ah. Parang lalim. Lalim yan. Oh, lalim nga. Lalim. Ang dami pa ng mga butas dito, sir, no? Pero tunnel, ano lang yan, hukay lang talaga. Hindi Okay natin lang. alam kung Hindi, okay lang. trap ba Subukan o ano. Ito na yung pangalawang Si ano. Mario, akit na. Hawak-hawak na lang talaga sa mga ano. Mga bagay. Aray ko. Sir, kukuha ko kayo. Nakuha. Sige mo yung camera kay sir. Aray ko. Para may video ka ng pag-akit pati pag baba. Bagsak ako dun ah. Naka-play na to. Huwag mo kahirap dito. Okay. Yan. Aray ko. Wow. Ito na. So yun guys, oh. Doon ako galing. Yan si Dito Kim kumawak. Market. Dito kumawak. Diyan sa may baging. Ay! Oo! Nahugot. So, yung problema guys, wala nang kakapitan. Dito, dito. Bato ka na lang, pre. Yeah. Kaya magkakabit lang ako ng ilaw. Ito po, Sir Eric. Mahaba po to. Haba, iikot yung papunta doon sa dulo. May Kasya naman po tayo. Kasya. may tagusan po tayo. Sige. Kaso hindi ko lang alam kung makakatagos kayo doon maputik. Kailangan kasing gumapang bago ka makalusot doon sa ano. Sa kabila. Siguro posible pagdating natin sa dulo, babalik dito rin na rin tayo lalabas. So, papasukin po natin to. So yun guys, papasukin natin yan. Napakadilim. Okay. So wala naman pong mga ahas dito, Sir Eric. Wala naman. Wala naman. Safe naman, no? Oo. Wala namang ahas sa Rarik. Okay. Basta't may kabag, walang ahas. Ganun ba yun? Ganun na cycle. Oo. Okay. Ano po yung kabag? Yung paniki. Pinakita Yung lang mga na. panigi. Yun pala. Basta't may napaniki sa loob, wala yun. Yung pangalawang tunnel, papasukin na natin. Kung mapapansin mo, Maliit daw to. mas maliit pero Mas mahaba. pagdating mo doon sa ano, mataas na taas mahaba. Okay. Ito talaga yung kanilang kuta eh. Ay, ito talaga. Oo. Tara, Sir. Pasukin natin. Sige. Para sa gamit. Ano, una kayo? Kung flashlight. Una kayo? Ikaw na mauna, pre. Dito ako, sa pangalawa ako. Tulad ng pinag-usapan, Ikaw si Mario muna. lagi nasa likod. Ako lagi yung pinopronta. Sige, bang papasukin natin sa loob. So guys, kung papansin ninyo, yung itsura nito, kala mo dead-end na. Mababa lang talaga, Sir, no? May tuko pa rin, may tuko eh, no? May tuko. Ayaw nga.
Dahan-dahan pre. Ay, May point sa taas. may mga malalaking gagamba. Oo. Guys, may Eco. Ano? Eco. Pare, mauna ka yung may paliki. Yabo ka lang. Yabo ka. So yun guys, tsura namin dito sa loob. Buti nang dadala ko ng flashlight. Ang hawak pala nito, sir. Oo, pala. Parang may dalawang chamber. May hagdan-hagdan pa yung pababa. May chamber dito sa kaliwa pare, oh. Yan yung mga silbing ano. Saan? Pare, nakatayo na ako, oh. Ayun, nakatayo na. Ito yung ano, ito yung sabi ng mga lokal dati. Makita. Ito yung mga pinaka matataas na opisyal na ano, ito yung Nahigaan nila. pinaka kwarto nila. Ito. Pinakahiga. Oo. Oo. So yun na guys. Kita niyo yung mga bato sa taas. Ang laki pala dito, no? Nakakatayo. Mga ilang ano to? Kaya ilang nga, metro kaya ba nga to? ano yun, nakakadaya kasi maliit sa bungad, Diba yung nga ko ka. Pagpasok mo sa loob, nakakatayo ka. Kaya hindi mo akalain na ito talaga yung main ano nila, tunnel. Mm-hmm. So guys, Tsaka Medyo- ano pa siya, sir? Buong-buo pa. Bumuo pa. Buong-buo pa siya. hindi pa siya natatouch ng ano, no? Pakaganda pa. Pangalawa ng... Diretso tayo. Oo. May isa pang chamber dito. Yan. Mas malaki dito, pre. Ay, ito mas malaki. Mas malaki to, oh. Oo. Mas malaki ito. Mas malaki. Oh, may butas. Ito yung mga kwarto-kwarto sinasabi nila. eh. Ito. Pero mga hapon din ang nagano dito. Oo. Nagkuta rin mga hapon dito. Mga no? pinuno, sila ang nandito sa ano. Pahingahan. Pasukin natin, pre. Ito. Tandaan, pre. Saka may Wala mga- lang dito mga ano, mga trap. Wala naman. Wala naman. Saka may mga sugatang mga sundalong hapon yun. Kaya may mga gantong ano eh, Oo. Dito dinadala. ginagamot. So yun guys, yun yung itsura nila. Oh. Yan, nila Sir Eric nila. Nakakatayo na ako ng diretso. Yan, nakakatayo na. Yan. Ako, itsura ko pre, dito. May siwang pantas. Ayan. Ayan. Sigurado high official yung nandito kasi pataas eh. Oo, ang tataas. Ano, ako ulit. Hmm. Ay, may paliki. Baka. Natakot tuloy si Eric eh. Pati ako natakot eh. Yung panig eh. May kabag. Pero ano dito, kaliwa kanan, diretso. May isang chamber Dito. dito. Ah, dito. Ito, tignan natin ito. Ano yan? Dulo na. Wala, ito yung pahingahan din. Pahinga. pahinga. Ito yung parang yung lutuan nila, oh. Ay, oo nga. Kwarto. Dito nagluluto dati. Tapos may mga ano talaga ng piko no ngayon. Oo. Ano? Bakas. Saka kagandahan dito, matigas ang lupa. Pilang matigas. May, ano, Malamig dito. Malamig ang pakaramdam ko dito. May presensya. Tsaka safe na safe sila dito, sir. No? Ayan. Safe na safe. Ito yan guys, oh. Ito na yung Baka susunod rin natin puntahan. Ang galing naman, oh. Taas na. Pre, halika dito. Ito. Makita mo to? Ayan, oh. Parang lagayan ng ano, kandila. yan, tama. Ay, oh. Ay, ito. Ito. Yan. Yan. Diyan nila nilagay yung ilaw nila. Oo. Ano bang gamit tong araw? Lampara? Lampara. Sir, ang ganda dito sa loob. Bita. Sulit ang punta natin, pre. Sulit. May pang ilan chamber na to? Pang-apat. Oo. May pang-apat na chamber na dito, guys. Tingin ko mga general ang mga nandito dito, sir. Oo, No? yung mga matataas na opisyal. Guys, nakikita dito. Dito sila nagluluto. Possible din dyan sila dumudumi, no? Tatakpan na lang. Tapos yan, hagdan-hagdan yung pababa. Wow! Guys, para kayo nanonood ng yung Tomb Raider. Sir, walang ganito sa ibang lugar na po. Oo. Ito yung pinakamagandang tunnel na meron dito sa Cuenca. Tingin ko, sir, hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero ito yung nakikita ko na Pinakamalaking ko. tunnel to, pre. Nakita ko. Nagpunta ako ng Huyo-Huyopan sa Bicol. So yun guys, yung tour namin. Maliit. So una lang guys, nakakatawa. Uy, paligid. Panig. Yun guys, so, So una lang nakakatawa. Ayan, sa baba. Ayan, pababa dyan. Tsura namin, para makita din nyo habang bumaba si King. Ayan. Lawak, pre. Uy. Parang sumunod ka Hindi, na. hindi, pakita mo kami muna, pre. Dito sa taas, ano yung tsura namin. Yan ang Yan tsura. ang tsura nila, guys. Dito sa Ang taas. ganda ng pagkakagawa ng hagdan, pre. Ayan. Ano? Isa, dalawa, tatlo, 5. Kitang-kita kami dyan. Oo. Oh. So yan guys, makikita ninyo. Para at least makita talaga nila, pre, lahat ng mga manonood sa atin. Oo. Kung ano ba yung laman nitong tunnel sa Cuenca. Na Ang ganda, pre. sobrang strategic talaga, no? Baba kayo. Ito, may lagayan uli ng kandila dito. Dito medyo sumisigip na yung ano.
Ang kulit naman itong kabag na doon eh. Ay, ang lalim. Parang palalim na siya, no, sir? Ayun, no. Sir Eric, oh. Yeah. Parang palalim na siya, no? Tapos pa, ano yan, pababa na ng pababa. Ah, dyan, pababa na ng pababa doon. Hanggang sa... Ang dami pre, nararamdaman mo. Ang daming mga kandila. Ayan, no. Lagay ng kandila. Tsaka ang linis. Oo. Ang linis niya. Ano siya na may maintain. Oo. Tama lang yung ginawa nila na isang... Ano yun, pre? Ba't umusok? Ba't umuusok ka? Malamig pre, malamig. Tapos mainit ang katawan natin. Mainit ang katawan natin tapos malamig, nagmamoist. Oo, umuusok. Umusok yung ano niya, katawan niya. Oo. Dito na naman yung kaibigan nating kabag. Tabi-tabi po. Pero Rick, kailangan ba natin mag-ritual muna? Hindi. Oops. Ang layo pala nito, Sir Eric, no? Oo. Grabe. O, Sir Eric, ikaw gusto mo mag-ilaw? Sige. Ayan. Oops. Ang kulit naman kasi ng panig sa Rick eh. Biglang lumulusob, no? Pare, umuusok ako. Umuusok ako. Hindi lang, ilaw rin ako dito. Para wala na signal. Pre, wala na signal dito. Tara, medyo tayo. Paniki pre. Oops, laki, paniki. Madami paniki dito. Oops. Hanggang saan pa yan, sir? Padulo na yan. Pababa na doon sa... Malapit na tayo matapos. malapit na yan. Guys, hindi kami makatawid eh kasi ang dami paniki. Ano, pasokin natin. Paano lang, paupo. Paupo na lang tayo. Paupo na lang kami guys kasi yung mga paniki inaatake kami. Kuha daw ng mga ilaw namin yun. Dito, para bumabagsak ng iba, pre. Oh. Ito, para bumabagsak ng iba. Ito, dito. Medyo delikado na rin pala dito sa part na to. Oo. Ay, dito, ang laki. Ang laki dito. Ramdam na ramdam ko yung lamig. Ang laki dito. Napakaganda dito guys. Talagang mapapawaw ka na lang sa mga mahilig sa history. Kaya napuntahan doon. Pero magpapaalam muna kayo sa tourism office ng Cuenca. Ayan. Para may Ay, tayo dito sa chamber sa kanan. Yan. Dito, Sir Eric, may mga makikwento ka pa sa amin dito. Dito sa loob. May mga general ba dito? Mga general bang... Yun, ayon sa mga matanda, yung mga nakikita natin mga ano dito, yung mga malalaking parang mga kwarto-kwarto, yun ang naging kwarto ng mga general. Katulad Tapos nito. yung mga may igse, yun ang doon ginagamit yung mga sugutang sundalong Hapon. Yan katulad nito, yung mga ganito. So nakailang ano tayo, Mario? Nakailang chamber na tayo? Ang dami na. Hindi ko na mabilang. Siguro mga 10 na mahigit. So guys, ito may ilagay pa ng kandila dito. Ayan na. Dito nilalagay yung ilaw nila. So wala na siguro yung kaibigan natin paniki dito. Saan to, sir? Para may tuko na naman oh. Ayun oh. Ang daming tuko. Ano? Wala na dito, ito'y pababa na ng pababa. Malapit na tayo sa dulo eh. Good. Malapit na. Sana ma-achieve natin yung target natin makapunta sa dulo. Dulo lang, pero babalik na rin ulit tayo. Dito, Ayaw nga, pababa na. Ano na, palit yan na. ay gagapang na doon sa dulo eh. Hindi Ay, ito na pare. Hindi na Ay, may tuko. makakawid. Mano yung tuko? Nakita Ayun, yung tuko. Gagawin tatan. Sa harapan mo. Pare, ito yung dulo. Pwede ka lang tumawid dito. Ito na yun. Ito yung dulo. Wala, masikip na. Hindi tayo makalabas. Gagapang na dyan pagka ano. Hindi na kayang gapangin to. Ayaw nga, ito na yung dulo, guys. Hindi kaya. Ito pa isa. Ang daming tuko. Isa. Ito pa, oh, pare. Oh. Daldot to. Naging bahay na nila to, no? Tatlo. Oh. Ang daming tuko dito. Grabe. Hindi natin kayang gapangin to. Wala akong masabi sa ano to, sir. Asan ang labas natin dyan sa Rick? Balik na ulit tayo doon sa ano. Mag-trekking tayo. Pabalik naman. Pabalik na. Sa dahon-dahon. Doon na ulit tayo lalabas sa pinasukan natin. Sa masukal, no? Oo. Kasi pag dito tayo dumaan, masukal yung dadaan natin. Saka gagapang tayo. Kaya nga. Tama. Tama yung Maputik. desisyon. Maputik. So guys, ito na yung pinakadulo. At malaki-laki rin, no, brother? Malaki-laki din yung dinaan natin, Mario. Laki. Speechless ako. Grabe, ang ganda. Grabe. Ang ganda, sir. Oo. Ito talaga, first time ko talaga sa buhay ko. First time ko makapasok sa Japanese tunnel na totoo talaga. Kaya talagang pinapreserve ito ng Sana ng preserve talaga, no? tourism natin. Tsaka wag papasukin basta-basta yung mga iba na Intervene na Laging dapat ay may coordination ang LGU para talaga mapangalagaan. Saka yun nga, tulad din sinabi ni Sir Brent, ngayon ay binubuo yung ating tourism master plan. So ito'y kasama sa plano ng lokal na pamahalang bayan. Yung mga pagpipreserba ng mga Japanese tunnel. Kasi siya part ng kasaysayan ng bayan ng Cuenca eh.
Mm-mm. Hindi lang bayan ng Cuenca, bayan ng lalawigan ng Batangas. Kwento ng buong Pilipinas. Tama. So ito ay kung ano man yung magiging plano dito ng lokal na pamahalang bayan ng Cuenca ay ito ay mapapaloob doon sa tinatawag nating Tourism Master Plan. Ang ganda rin pala ng plano, sir, no? Sana Hopefully, maging public siya. Saka ang kagandahan sa katulad nyo na nagbablog din, pinakamaganda ginawa nyo yung nakipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalang bayan ng Cuenca at higit sa opisina ng turismo para yung tamang impormasyon ang maihatid natin sa ating mga viewers at followers. Sir, sa mga Yamashita Treasure, yung mga nag-iisip na may Yamashita Treasure dito, ano po masasabi ninyo? Ayun ay pinabubulalanan ko na talagang may mga nagsasabi na may Yamashita Treasure pero sa tingin ko wala talaga eh. Wala talaga. Sa dami dito, wala pa. Sa dami ng napasok na rin naming tunnel sapagkat kami nagagawa rin ng inventory ng mga tunnel dito, mga Japanese tunnel sa Cuenca. Wala talagang hindi natin masasabi na may mga Yamashita Treasure na sinasabi nung ilang mga pumupunta ho dito. Okay. Base naman kasi dun sa research ko, parang inimbakan lang to ng mga armas eh. Tama. Yun nung una, yung mga unang nakapasok na mga matatanda na nakapanayan ko rin. Kwento ng matatanda. Yun din ang yun din ang nakita nila eh. Yung mga gamit, yung mga sandata na barel, yung mga bala, yun. Yun lamang ang nakita nila doon sa loob ng saka yung mga ilang mga gamit. Pero yung sinasabi natin Yamashita Treasure, tingin ko hindi talaga eh. Yung mga gamit, sir, yung mga baril na na preserve. Wala eh. Sa museum ng Cuenca? Wala tayong, sa ngayon, wala pang museo yung Cuenca. Wala pang museo. Tapos ang nga nito, sapagkat ang bayan nga ng Cuenca ay talagang nung panahon ng Hapon ay matindi ang sinapit. Sinunog ang mga bahay, sinira ang simbahan, sinunog ang munisipyo. Wala tayong files noong 1945. Ultimong mga antigong gamit sa simbahan, wala tayong makita eh. Sapagkat ganun katindi yung naging pinsala ng panahon ng Hapon. Sinunog pala, no? Oo. Kaya pagdating naman talaga sa mga lumang kagamitan na masasabi nating ilalagay sa museo. So, ngayon pala din kami nangangalap kung mayroon man na iniwan ang panahon ng kasaysayan natin. Pero tingin ko magiging tanyag to. Oo, pero ganda. Oo. Magiging tanyag talaga to. Madami na ako napuntahan ditong ibang tunnel sa Pilipinas, pero iba to. Mahaba. Talagang mahaba. So, talaga. Makasaysayan. Yung may susunod pa tayong pupuntahan. So, pangatlong saka tunnel pupuntahan natin yung Japanese marker Okay, sige. Japanese marker naman. na sa Barangay Dita. Okay. Malayo pa dito. Medyo malayo pa, isang barangay. Ayun guys. Susunod na naman kami barangay. ng ibang Ang dami, nakakalito pala, no? Oy, balik tayo. Kita mo Nalito yan. na si Sir Eric. Naligaw na agad. Naligaw, no? Ang lamig. Sir, wala kayo. Ako naman mauna. Ilaw. Ano pa dito sa Larik, naka-hard hat no pag Oo. pupunta dito. Ay, oo. Kailangan I-record naka, yun kasi nauntog ako. Nambes ako nauntog. Pagka nag-open siya sa public lang. So yun guys, pabalik na kami doon sa sa kanina. Ang lamig. Tsaka kung iisipin mo, pre, nung araw, dito sila talaga nagkukuta. Ang galing. Strategic talaga. Uy, Bumalik ako. dandaan. Sa Larik, hindi kami handa no? Hindi kami handa, puro kami ilaw. Kaya nga eh. Tama, diretso. Tama ang desisyon ng Nakakaligaw. ilaw. Pagka ano pala to, dapat to solar, no? Sa Oo. Ang layo yan, no? Laki. Ang laki. Nasukat na sila nila sa Larik to eh. Gano'ng kahaba to, sir? Hindi ko tanda yung aming kwan dati, yung aming kasukat dati. Kung di mo kabisado to, maliligaw ka dito. Oo. Ayun, narinig ko na yung mga sasakyan. Dito malapit na tayo. Ayun, ito na. Yung labasan. Parang tayo nagpunta sa ibang taisip, no? Yun guys. Isa sa mga pinaka-worth it na
binlog ko tong ano to, Cuenca. Okay guys, punta naman tayo doon sa Japanese marker. Kung saan makikita natin doon yung marker na pinatay na 22 katao. Grabe, nakita natin doon sa tunnel guys. Di ko lubos akalain na makakapasok ko doon. Yun yung first time ko na makapasok ng isang Japanese tunnel na napakahaba. Pag na-develop yun guys, yung tunnel na yun, talagang pupuntahan yan. Kasi hindi mo lubos akalain na meron talaga doon na tunnel eh. Sa mismong pababa na yun. Ngayon pupuntahan naman natin, dituro sa atin ni Sir Eric kung saan yung pinatay na 22 katao kasama yung yung pare. Yun naman yung pupuntahan natin ngayon. Interesting din to guys, kung saan siya banda. Para alam nyo lang yung gaano kalayo yung isang tunnel doon sa may Barangay Ibabaw papunta dito sa may Barangay Dita. Bali guys, ang nakakasakot pala dito sa may Japanese marker na to is Barangay Dita naman. Ayan, ito yung papasok. Packet na to. Ito guys, ito. Ingat lang kayo kasi maraming mabibilis dito na sasakyan. Ayan. Dito naman, mapapansin na natin na gubat na ng nung area. Pero na-develop na rin itong kalye na to. Pero I think dati talaga napakahirap ditong itong daanan na to. Kasi talaga mapuno puro gubat. Ayan. Dito naman, hindi naman daw tayo papasok katulad dun kaganina. Medyo papasok lang ng konti, pero maganda yung daanan. Liblib na rin to Okay. So dito natin antayin si Sir Eric dito sa part na to. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may Japanese marker. Kung saan makikita natin dito yung kung saan pinatay yung 22 katao dito sa may side na to. Barangay po ito, Sir Eric? Barangay Dita. Barangay Dita, opo. Bali kasama pa rin natin si Sir Eric Cuevas. Ito yung papasukin natin dito, tsaka si Kim. Sir, ano po makikita natin dito sa Barangay Dita? Pagpasok natin dito ay makikita natin ang isang Japanese marker kung saan ito yung palatandaan na pinatay dito yung 22 katao nung panahon ng Hapon. Kabilang dito yung pari na nagngangalang si Father Vicente Prandi. Kura paroko nung panahon yon dito sa ating parokya at dambanang pang-arsidiocesis dito sa bayan ng Cuenca. So ang kwento, ito yung mga kababayan namin dito sa Cuenca na may kanya-kanyang pupuntahan. Merong mga karpintero saan sila ay dinakip ng mga Hapon. So sakay sa kanilang truck. At dito sa liblib na bahagi nito, na kung tawagin nun ay Sitio Ambon-Ambon dito sa Barangay Dita, sila dinala. Kung saan makikita ho natin doon sa gawing yon ang isang bangin, malalim na creek. Ay sa kay Mrs. Erlinda Limbo, siya yung anak ni Agustin Olea Sr. na isa sa pinatay dito na yung mga taong yun ay pinahilera at walang awang pinagbabaril at inihulog dito sa malalim na bangin. So sa kabutihan palad naman, merong dalawa doon sa kababayan ho namin na nakaligtas at siya yung nakapagturo kung saan pinatay yung mga kababayan po natin. So tara, yun pala yun meron palang pari na pinatay dito Tapos kung mapapansin mo siya, Sir Eric, nung araw wala pa to. Wala pa tong to. Wala pa itong daan. Walang daan. Wala nang Kawayo daan. lang talaga dumadaan. Saka ito talagang gubat na gubat. So yun guys, nakikita ninyo. Tayo. Ay, ito na. Ito na pala yung papasok. Guys, ito na pala yung papasok. Ang sukal na pala niya.
Hindi naman ganun katarik dito na dinaan natin kanina. Hindi sir, patag lang to. Okay pala to. So guys, ito na naman, may trekking na naman kami dito. Pero hindi na ganun kahirap dito ulit kanina. Hindi mo mapapansin, no? Sa pag nandun ka sa mayan, hindi mo mapapansin. Oo, nakatago eh. Oo. Parang Encantadia, no? Gate mo sa Encantadia. Guys, ito. Dinadaanan na namin. Ito na yung way, pakita sa Japanese. Sir Eric, paano na-discover to? Etong, ano na to? Etong Paano siya na-discover? marker na to? Ayun, yun nga ay ang nakapagturo naman dito, yung mga taga rito na rin sa Barangay Dita. Ah, dito. Dahil nga may kon dito, may nakaligtas na dalawang kalalakihan. Mm. Sila yung nagturo eh. Bali, ang nangyari dito, saka lamang nakita yung naituro nitong mga nakaligtas nito nung makatapos na ang giyera. Ah, okay. Makatapos na yung Digmaan ako sa sumuko na yung 300 mga Hapon dito sa Mount Makulot na pasuko ng mga Amerikano, kabilang dito si Colonel Pedro Pasha, yung aming sinasabi namin na local hero ng bayan ng Cuenca, yung mga Makulot guerrilla movement. May mga nakatira na rin pala Ikaw, no? dito, no? Yung mga nakatira. Ang hapon po, Sa Laho din eh. yung mga nakatira dito. Nagka-camping yata kayo. Camping. Sige Good ho. afternoon po. So yun guys, yung itsura namin dito habang pumapasok. Uy, may narinig ako. Tulog sa Mount Makulot. Makulog. Makulog. Ang pangalan dati ng Mount Makulot Makulog eh. Makulog. Oo. Kasi dahil Dahil maraming kulog. kulog ng kulog. Oo. Sabay na Napapansin ni utilidad. Mario kanina, madilim na yung makulog. Oo. Buti nga ka mo, hindi umulan, ano? Ayun ang panahon lagi dito. Paghapon, naulan. Ganito sa lagi dito. Ito na yung marker. Ay, ito na. Ang lapit lang pala. Oo, napakalapit lang. Yan. Okay na sa video. Oo. So, dito sa dahong ito pinahilera yung mga tao at dito pinatay. May panginahon nung time na yun. Oo, bangin na yan. Pinahalera dito yung mga tao. Oo. Tapos Tapos dito pinagpapatay ng mga Hapon. nakatalikod yung binaril sa ulo. Hindi masabi kung nakatalikod kung nakaharap. Basta't ang pagkakakwento, walang awang pinagbabaril. Tapos bayoneta. Oh, okay. Tapos ayon pa sa kwento, yung pare, si Father Vicente Paramdi, dito sa Lagor na ito pinaluhod. Tapos hindi baril, bayoneta ay yung pinagpatay sa kanya. Masyado palang brutal. Ayun. So yung mga, sinasabi niyo pong 7 tao na pinatay, 22. 22, Oo. hinulog na lang basta ba dyan? Oh, Basta diyan. dyan. Oh, So, inihulog. gusto lang mass grave pala tong Tama. lugar na to. Tama. Oo. Ang lalim eh. Ano po Oo. Ang lalim niya. Oh. Kung mapapansin natin dito pa lang, malalim talaga, no? Sobra. Di mo iisipin na pababa na pala siya, no? Hmm. Yun ang itsura niya. Yun, so guys, hindi lang namin talaga ma-visualize gawa nung daming mga puno. Ngayon, pero kung nandito kayo sa may mismong personal, makapansin ninyo, pababa na, padaos-dos na. Tapos meron ditong marker, ito nakasulat, SLN, ala-ala kay, ano to? Father Vicente Prandi. Ayun, Father Vicente Prandi. Kura Paroko. Ayun, Kura Paroko. Cuenca, 1923 hanggang 1939. Grabe. Wala akong masabi nung dito talagang yun pala yung kwento nito. Yung 22 katao na yun, na-recover naman nila after na Oo, after na ng nung War. mapasuko na yung mga Hapon. Pinabayaan na pala nila dito yung 22 katao. Tapos yun, ayun nga sa kwento, yung isa doon na taga Barangay Labak ay na nakaligtas, yun. Dito gumapang papunta doon sa Ibabaw. Doon siya lumabas sa Barangay Ibabaw. Doon kayo na sa pinuntahan natin. At ang nakaasaklolo sa kanya ay si Mr. Ramon Aguila Senior. Yun. Ramon Aguila. Ramon Aguila Senior, siya yung nakatulong, nakapaggamot. At doon na kinuha ng mga kamag-anak niya doon sa bahay ni Mr. Ramon Aguila Senior. Grabe siguro kwento no? O, saka kung titingnan niyo sir, napakahaba ng dinaanan niya eh. Kumbaga, himala yung pagkabuhay noon dahil may tama dito, may tama sa Tagiliran, Lagpasan. Pero nakasurvive eh.
Kasi sir, yung Barangay Ibabaw, yun yung pinuntahan natin ganyan na may tunnel. Oo. Mm. Lagpas pa doon, yung pinuntahan ni yung isa sa nakaligtas dito, Oo. taga Barangay Labak. Imagine, 20, 22. Oo, 22, mahigit. 22. Mm. Oo. Diretso patay, diretso tapon. Mm. Mass grave pala. Mass grave. Oo. Grabe. Tapos, Paano kalalim yan, no? sabi pa ni Ma'am Erlinda Limbo, ayun daw ipinahilera ng simula sa Matangkad pababa. Yun. So yung kanyang ama ay si Mr. Agustin Olea Sr. Siya yung pinakamatangkad kaya nasa saon ng kanyang ama. Siya yung unang napatay. So Sir Eric, yung mga gustong pumunta dito sa Oo. inyong lugar, Oo. ano ba yung kailangan nila? Sa ngayon ay pinakamaganda talaga ay makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalang bayan sa pamamagitan ng ating opisina ng turismo upang maibigay sa mga nais na magpunta yung mga patakaran kung ano lamang yung dapat at hindi dapat. At sa kagandahan nito ay may ibigay sa kanila yung tamang impormasyon sapagkat sa panahon ngayon ay napakahirap magbahagi ng fake news sapagkat maliligo ang mga tao. So maraming salamat sa katulad ninyo na talagang nakikipag-ugnayan sa aming lokal na pamahalang bayan ng Cuenca. At sa ganyan din ay talagang pasasalamat sa inyo na may promote ang aming munting bayan na Cuenca. Maraming salamat po, Sir Maraming Eric. salamat, Sir Eric. Okay guys, bali nakalabas na tayo dun, dun sa may marker. At sobrang dami natin nalaman dito sa adventure na to. At hindi rin ako makapaniwala, na ganun ka ganda ang kasaysayan ng Cuenca. So kung kayo po ay pupunta dito sa bayan po ng Cuenca, dito sa may Batangas, kayo po ay makipag-coordinate po sa local tourism nila at para dun sa mga guidelines nila po dito sa kanilang bayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears are happiness sharing.